Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, grabe, nagdeklara na PBBM na bigla sa nangyari. Nahuli Maka Duterte ang pasimuno. So yun men, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So paabutin natin to ng 100,000 subscribers. So mga I think 15,000 na lang subs. So again, bago natin simulan ang video ito, meron ito pamagat na kakapasok lang, grabe, deklara na PBBM na bigla sa nangyari, nahuli Maka Duterte ang pasimuno. So anong pasimuno na naman to men? So again, the news board, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Naku po, Duterte, Naku po. nabutasan at Marcoleta, nagulantang matapos pinilahan ng ating mga kawawang kababayan ang ayuda na pinamumudmod ng mga Duterte sa araw pa mismo ng Pasko na pinagmamalaki pa ng mga alipores ng mga Duterte. Abay heto, kwelta ng isang Tatawa talaga ako sa word na alipores eh. batikang broadcaster. Yan nga mga kapatid, may bigayan, may pamumudmud po ng ayuda dyan sa Davao na nangyayari po ngayon. Dyan mo makikita Courtesy DG Chacha. po kung gaano kahirap ang buhay. Kasi para sa 3 kilong bigas, para sa canned goods, para sa 150 pesos cash, galing kay Brilito, no? Tinignan niya kung ano naman, and 300 pesos na GC, pipila ng 3 kilometers yung mga kapatid natin para sa ayuda na ganoon. At doon Grabe, 3 kilometers ang haba nun. Ako pa sa kanila, kung mamimigay naman lang sila, sana ay paano na lang, house to house. Di ba? Pero I don't know, subjective din kasi yung word na pamigay ng mga ayuda eh. Subjective talaga siya kasi syempre sa mga tao na may kaya naman, of course, titingnan talaga nila yan as parang pangit na way siya na parang bigay ng ayuda, gagamitin lang yung mga mahihirap, something like that. Or para lang magpabango or para lang magpasikat, something like that. So yan yung negative sides ng mga ayuda, no? Pero ang positive sides naman talaga niyan is yun nga, yung mga kababayan natin, yung mga naghihirap, masaya na sila dyan, di ba? So kahit na siguro alam nila na parang ginagamit lang sila about yan, di pa rin talaga nila maiwasang tanggapin yung mga ganyang bagay kasi blessing na yan para sa kanila eh. So I think yung ganyan na parang paabutin pa talaga ng 3 kilometers yung pila, grabe naman yung ganun. 'Di ba? So parang ano lang din siya eh, pwede din siyang mahanapan ng butas na parang parang pagpapasikat or para lang talaga maipakita na namimigay, something like that, diba? Grabe, 3 kilometer din ah. Though kahit sabihin naman ng iba na wala namang pilitan. I don't know, bahala kayo dyan. sila mag-suspend ng Christmas Eve para po sa ayuda. Grabe. Hindi lang pag Pasko, lalo na pag malapit ang eleksyon. Malapit ang eleksyon. Malapit ang eleksyon, laging may ganyan. Samantala, kung Marcoleta, nagulantang matapos ang kaliwat ka ng survey kung saan lagapak itong si Marcoleta. Abay nagreklamo na dapat Nako, lagapak. Ulit. Pag malapit ang eleksyon. Malapit ang eleksyon. Hindi din to pumasok eh. Laging may ganyan. Samantala, kung Marcoleta, nagulantang matapos ang kaliwat ka ng survey kung saan lagapak Pangilinan Francis Kiko. Okay. So ayaw niya na pumasok si Kiko. Ayaw ko rin naman kay Kiko. itong si Marcoleta. Abay nagreklamo na dapat itigil na itong political survey, lalo pat may mga bias na hindi siya sinasama sa listahan. Kaya naman, Wala. Grabe naman kayo. Bakit naman hindi nyo sinali si Marcoleta sa listahan? Or baka naman talaga hindi siya umabot sa mga top 50, top 20, something like that. So kaya hindi siya sinali. Or grabe. Pero ako to be honest, yung mga survey na yan, hindi ako naniniwala sa mga survey na yan eh. Kasi minsan nakakalito eh. Kapag yung kabila yung magsasurvey, lamang si A. Kapag yung kabila naman, lamang si B. So medyo nakakalito talaga siya. Meron talagang tinatawag na bias din talaga yung survey. Pwera na lang talaga sa iba na ginagawa talaga nila yung best nila na hindi magkaroon ng bias at sadyang meron lang talagang lumilitaw na politiko, 'di ba? Which is yun nga, nadadamay din sila sa ibang mga nagsusurvey ng mga bias.
Same lang din yan sa sa ABS-CBN at yung GMA na mga survey. Parang wala naman akong paki sa ganyan eh. Kasi yun nga, kapag kung sino yung magkakandak ng survey, lalamang talaga yung istasyon na yun. Tapos sa kabila naman, sila lang din yung bida, something like that pa. So parang, ewan. Ang Marcos supporter, binanatan si Marcoleta matapos ibandera ang muka kasama itong si Kibuloy. At dito Naku. naman kay sa parte ni Rodante Marcoleta, dapat umalis ka na lang muna dyan sa INC. Kasi yung ibang INC, parang nabababuyan sa ganyang klaseng sistema eh. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Tapos kasama mo, kawani mo, yung isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God. Tama naman. May point din naman yun. So anyways, courtesy din pala kay Alicia Comments, Mima Alicia. At kinakampihan mo din yung taong mamamatay tao. Katulad ng former President Duterte. Kung ikaw ay isang religious group, nagmamalaki ka ng relihiyon mo, tapos yung sinusuportahan mo, mga kriminal. Pati itong si Marcoleta, umalis na lang muna dyan sa INC para hindi nadadamay yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Nagiging ganyan yung komento ng mga Pilipino. Gawa nga ng si Marcoleta, nakikita na umaanib kay Kibuloy. Na itong si Kibuloy, alam naman natin na talagang literal na kulto. Although, kailangan niya ng boto, given na din naman na iboboto siya ng mga INC. Pero yung hindi given dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Abay, Hindi din talaga mawawala sa isipan natin yan, men, na yun nga, mako-considered as kulto si Kibuloy, kasi men sa dabi ba naman ng mga religions dito sa bansa natin, di ba? Catholic, Muslim, something like that. Tapos biglang may religion si Kibuloy. So matatag din talaga siya as a cult, especially inaangkin niya pa na siya yung son of God. Diyos ko day. Sumagot din si Kong Marcoleta tungkol sa nasabing komento na wala siyang alam bakit na isama ang kanyang muka katabi ni Kibuloy. Merong isang vlogger na napanood ko. Akala mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Dapat kinahihiya daw nila ako dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor Kibuloy. Ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Nakita ko, nabigla na lang ako, pagkalaki-laking billboard. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. Ipinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Well, since sinabi naman yun ni Marcoleta, na wala nga siyang kinalaman doon, wala, 50-50 na talaga tayo doon. Hindi din natin pwedeng ipilit na, kunyari ka lang. Nasa sa inyo na lang talaga yun, or kayo na lang siguro bahalang humusga. Ako, hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko rin alam kung nagsisinungaling siya. So, bahala. Kayo na lang din bahalang humusga. Kung totoo nga bang wala siyang kinalaman sa billboard na yun, bahala kayo dyan. Nakita mo, kagigising mo lang eh. Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuwisit ka rin dyan eh. Samantala, Duterte nakipag-meeting sa mga ilang retired generals at AFP. May niluluto di umano, kaya naman, sagot mismo ni attorney. Nakalagay, Philippine Military Academy, Eagle Fraternal Chapter. Ibig sabihin, mayroong pagtitipon ng grupo na yan. May pinagawang tarpaulin, may nakalagay Christmas party. Ito ay grupo ng Eagle Fraternal Chapter, Philippine Military Academy. Mga retired na PMAers nakabilang dyan sa grupo ng Eagle Fraternal Chapter. Christmas party nila. Ang inimbitahan nilang guest of honor, nakalagay naman guest of honor, Rodrigo Duterte. Siguro yung mga leaders ng grupo na yan, mga pro-Duterte. Yan siguro. Yan yung mga organizer siguro niyan, mga pro-Duterte. Alam niyo naman sa mga ganyan. Pag ang mga organizers pro-Duterte, di natural, iimbitahan nila si Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat Yung PNP nga natin, di ba? Gusto nga nilang hikayatin na parang or yung AFP natin hihikayatin nga nila na parang mag-aklas sa government natin ng miyembro niyan, lahat ng nandyan, pro-Duterte. Yung mga key leaders lang yan. Pangalawa, hindi naman yan pagtitipon sekreto. Ano yan? Public. Kaya lang, ito kasi mga DDS, lalo na itong retired General Macanas, yung nagbablog na ang pangalan General's Viewpoint, lalo na yung si Captain Dado. Gusto talaga nila magkaroon na ng kudeta. Gusto nila magkaroon na ng military, gumalaw na ang military, gumalaw na rin ang tao, people power. Matagal nilang openly pinapanawagan yan. Yung people power na sasabayan ng aksyon ng military at PNP. Yun ang matagal na nilang pinapangalan. Hindi nga lang nangyayari. Ngayon, bigla, nakipag-meeting si Duterte. Malabo naman talaga. Kasi yun nga, bulgara naman talaga yung mga pinagagagawa ng grupo nila or yung, past administration. So, siguro yung panawagan nila na parang yung tao na or kikilos na yung mga tao, something like that. Malabo yun, malabo yun. Siguro may mga gagawa nun, pero yun nga, yung mga diehard lang talaga sa kanila, dito, inimbitahan, Christmas party. Yung mga retired, yung mga nagpa-vlog na general, si General Macanas, yung General's Viewpoint, saka itong si Captain Dado. Akala mo naman, ang pinag-uusapan na, ang may niluluto ng kudita. Kung luluto yan ng kudita, hindi openly ganyan. Normal lang, nasa PMA naman talaga, o mga retired generals, mayroon talaga dyan simpatisador ng Duterte. Mayroon. Ito na nga, yung retired general na si Macanas, yung retired Colonel Bayo, Captain Dado, yun, na openly, pro-Duterte, pro-Sara. Pero, iilan lang ba sila? Hindi naman nila nakukuha ang simpatsya ng mga karamihan ng mga retired generals at officials ng military. Lalo naman yung mga active. Kasi malaking sugal din yan Tapos, sige, sabihin natin na may prinsipyo. Hindi din kasi yung susugal ka dyan sa pinaglalaban nung past administration. Medyo,
medyo tagilid pa rin talaga yun kasi lalo na wala sila sa kapangyarihan, di ba? Hindi sasama sa kanila, no? Kasi ngayon ang mga officials ng PNP at AFP, may kaibigan ako, tinanong ko yan, sabi ko, bakit parang ang mga military ngayon at ang PNP ayaw na, hindi na sumusuporta sa mga kudita? Yung katulad ng ginawa nila, Gunasa noon, yung katulad ng ginawa ni Trillanes doon sa Oakwood, sabi ng kaibigan ko, mataas na ang ranggo ng kaibigan ko na yun, general na rin yun ngayon. Sabi niya, alam mo, attorney, ayaw na namin kasi kapag sumama ka dyan, hindi naman nagtatagumpayan. Pag nagsugi yan, sira na ang aming military career. O yun, sasama ka dyan, wala namang hindi naman nagtatagumpayan. Tama. Yung sinusuportahan nga nila mismo, unti-unti nang inaanay tapos susuporta pa sila doon. Diba? Anyways, courtesy din para kay Attorney Enzo. Ligo yan, anong mangyari sa inyo? Court martial kayo. Dinala ko nang bibigyan kayo ng amnesty. Pero kahit naman pagbibigyan kayo ng amnesty, hindi na rin yung military career nyo sila na rin eh. Kung sino daw ang nakaupong presidente, doon sila. Kung ano daw yung sinabi ng presidente, yun ang susundin nila. Yun din ang paliwanag. Bakit nung panahon ni Duterte, ginawa nila, sinunod nila si Duterte. Kahit hindi sila kumbinsido sa ginawa ni Duterte, imaginein mo kakampi na sa China. Yung mga drug war ni Duterte, kahit hindi sila kumbinsido, sabi ng kaibigan kong official ng military. Hanggang ngayon, active pa yung kaibigan ko na yun. Anong sabi niya? Hindi ka. Di ba? Yan din yung isa sa nakakatawa doon. Philippine military ka. Di ba? Philippine Army ka. Tapos biglang papanig ka doon sa pro-China. Ano yun? Nag-Philippine Army ka pa. Eh di nag-China Army ka na lang sana. Diba? Or nagpa-transfer ka, sir. Transfer ako, China Army na ako. Or People's Liberation Army ng China. Bahala kayo dyan. Hindi kami nakikialam dyan. Pag mga ganyan usapin, ayaw namin pakialaman kasi bahala na ang mga politiko dyan. Ano na kami dyan? Ayaw na namin makialam sa politika. Kasi kami, mga military, Tama. kung sinong presidente, yun ang gano'n namin, susundin. Kung anong sinabi ng presidente na policy niya, yun ang susundin namin. Kaya itong mga maiinit ang dugo, gusto nila talaga magkaroon na ng kudita. Gusto nila people power. Halimbawa, openly namang nananawagan ng ganyan si Captain Dado, yung DDS na vlogger, si Dado, saka si General Macanas, yung The General's Viewpoint. Kaya itong pag-attend ni Duterte doon sa meeting ng itong activity, Christmas party, ng Eagle Fraternal Chapter ng Philippine Military Academy, agad-agad, nag-vlog sila Pinoy Survivor, si Captain Dado, saka si General Macanas, General's Viewpoint. Ang vlog nila, may niluluto. Sinong natatakot sa meeting ni Duterte sa mga retired generals? O ang sinasabi nila, Kaya nga parang sinesensationalize din nila yung yung tao or yung mga diehard supporters nila or binibigyan nila ng fake hope ba yung mga supporter nila na niluluto na, may niluluto na, may niluluto na. Ang tagal namang maluto niyan. natatakot ang administrasyon daw ni Marcos kasi iisipin daw ng administrasyon ni Marcos na may kudit ang binubuo ko. Wala yan. Ang totoo lang dyan, nagiging vocal ngayon ang mga generals, retired officers ng military at PNP. Nagiging vocal sila laban sa administrasyon ni Marcos. Ginagamit nila ngayon yung issue ng impeachment ni Sara, ginagamit nila ngayon itong budget, nagiging issue nila. Nagiging vocal sila sa pag-criticize sa administrasyon ni PBBM. Pero yan din yung sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes na ngayon, yung mga chat groups ng mga retired generals at officers ng PNP, nag-agitate sila. Inaano nila, at itong patipon na to, bahagi na yan ng kanilang ginagawang agitation. Parang pinapakita nila na, ito, may galawan ang nangyayari. Pero hindi naman magsasaksid yan. Kasi walang Tama. suporta Malabo din talaga, min. Sobrang labo. Kahit ako, siguro, yun nga, magsasaksid sila sa pagtipon, pagtipon ng mga willing talaga kasi may mga diehard supporter naman talaga sila. Pero kung ang usapan is nagsaksid ba yung balak nila na parang yung ipinaglalaban nila is naging matagumpay. Sobrang labo, like sobrang malabo talaga. Magmumukha lang silang nagrarally. 'Di ba? Hindi talaga totally na parang kudita talaga na pang big times. Parang nagrarally lang. Na dagdagan ng sauce ang spaghetti, something like that. sa mga military talaga, active man o retired. Mayroon lang ilan na very vocal, o sabi ni Jeremy Speros, laos na ang military adventurism. Oo, ayaw na nilang Sabi nung kaibigan ko, which is tingin ko tama, magkukudita sila, mag-i-involve sila sa military adventurism, tapos mabibigo. Pag nabigo, anong mangyayari? O di court martial kayo. Sabi niya, mabuti kung maging senador katulad ni Trillanes. Mabuti kung ma-appoint ka pa rin sa gobyerno tulad ni Nicanor Faildon. Paano kung wala? Wala ka na, ordinaryong civilian ka na lang. Sayang, samantalang yung ranggo mo, mataas ang ranggo mo. Pwedeng kung nag-retire ka sa military, yung retirement mo malaki. Yun, nasasayang, sabi niya. Ang ending na lang, magbablogger na lang. Tapos gagaya dito sa dalawa na, or ito kay Dado na parang grabe. Itong ganitong pagtitipon, ngayon siguro may mga officials diyan sa grupo na yan na DDS, inimbitahan nila si Duterte. Pero hindi naman yan yung tipong magplano ng kudita. Wala, ang kudita ngayon, mayroong kumbaga may mga retired generals, retired officers ng military, ng PNP na nangangarap na magkaroon ng kudita na susuportahan ng tao. Pero hindi mangyayari yan. Kahit si Duterte, si Digong, siyempre gusto nilang mangyari yan. Pero ang problema, wala namang suporta sa military. Kahit yung people power. Siyempre gusto nilang mag-people power na. Kasi pag nag-people power, matatanggal si PBBM, uupo si Sara. Ang tanong, kaya ba nilang mag-people power? Kaya ba nilang mag-kudita? Wala. Ang magagawa lang Isang malaking din yan malaking panaginip lang yung i-impeach nila yung presidente.
Yung BC, I think meron siyang 30% chance na maano yun, ma-impeach yun. Pero kung sa presidente, malabo siya, men. talaga nila mag-ingay. Tapos pag nag-iingay sila, papalabasin nilang grabe ang suporta nila. O yan, yan lang Diba? naman ang ibig sabihin niyang, ano na yan, ano lang yan, Christmas party. Kaya lang, syempre, nai-excite yung mga sila General Macanas, sila retired General Macanas, sila retired Captain Dado. Sabi nila, wow, nagtipon-tipon na ang mga retired generals. Nandun, si FPRD. O, may niluluto, yun. Tapos, sino ba ang natatakot sa pagtitipong ito? Yun. O, di ba? Grabe. Ganun yung pinapalabas nila dyan. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay The News Board. And courtesy na rin sa mga nandito sa video to. Especially kay Mima Alicia Comments at kay Attorney Enzo. So, supportahan nyo rin yan. Tapos, syempre, The News Board. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, kita nyo naman yun, mga kanoisy. Kayo masasabi nyo doon. Comment down below. So, abot pala ito doon sa sa 3 kilometer na pinapapila. Grabe yun. Grabe yun. Parang iba din talaga nagagawa ng ng politika or ng halalan. Nakakainis lang din isipin na yung mga politikong to, up until now, yun nga, ewan ko yung mga tao, sobrang tagal nilang magising Pero yun nga, kapag kausapang pera naman din kasi or ayuda, di talaga maiiwasan ng tao yan. And sana if ever may mga ganyan na mga ayuda, wag nilang ipagpalit yung bansa para lang diyan dapat tawag dyan, kahit na, sige, sabihin natin na hindi sila makatanggi kasi syempre pagkain na rin yan or ayuda na rin yan. Pero sana wag na nilang iboto talaga ba? 'Di ba? Wag nating tanawing utang na loob yung mga ganun kasi malay natin kung saan nanggaling yung mga perang yon. 'Di ba? Abot naman doon kay kay yung sa mga retired pala tong mga taong to tapos ngayon manghihikayat pa sila na ready na may niluluto na. 'Di ba? So nakakaaning lang din kasi sobrang tagal maluto, men. So paano pa kakainin yan kung sobrang tagal maluto? Ano ba yan? Balbakwa ba yan? Sobrang tagal maluto eh. Ang sa kanila kasi men, ang ginagawa nila ngayon is parang ina-assure ba or parang binibigyan nila ng thrill yung taong bayan or yung mga diehard supporter nila na parang kahit alam naman siguro nila na parang hindi talaga uusad yung mga plano nilang ganyan Parang pinapaniwala lang talaga nila yung mga supporter nila na may niluluto na. Kahit na ang totoo naman is wala lang, parang normal occasion lang yun, nagkikita lang, kumakain, nagiinom or whatsoever. 'Di ba? So para lang talaga mamangha yung mga supporter nila. Dinadaan nila sa mga ganyan. Yung mga supporter din naman nila, sobrang uhaw sa mga mga ganyang updates. Okay na. Pero yun nga, sabi naman dito ni Atty. Enzo, actually, may point talaga. Kasi kung sasabihin nyo na people's power na yan, tapos, gagamitin nyo lang is yung mga diehard supporter nyo lang kasi yun nga, sobrang labo nang makakuha kayo ng suporta talaga. Gaya nung EDSA na kahit na hindi talaga totally, hindi sila totally Cory Aquino supporter ay nagkilahok sila doon sa EDSA's People Power kasi yun nga parang ayaw na nila sa ginagawa nung kay Marcos or yung ginagawa ni Marcos So sa ngayon sobrang labo namin. Sobrang labo talaga na ma-execute nila na maayos yung binabalak nila na PP3 So I think malaking din talaga yun. Malaking sugal yun. So, yun lang naman. So, kayo naman sasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, The News Board, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisy, Zell.